O panoorin natin to Agenda Weekend. Mukhang kakasuhan tong yung 18 Marine na nag-ano ng bagman daw. Sabi ko na nga ba patatahimikin tong gobyerno nito Parang martial law na Bawal na magsalita. Kasi papunta na kay ang balos-los si Romualdez kila Sandro. Pati kay Bangag, papunta na yung bilyon-bilyon na maleta Ay, martial law talaga. Malapit na siguro martial law itong kupal ng Bangag nito. O, panoorin natin. Mukhang kakasuhan, pinapatahimik na Mas marami pang mga dating sundalo ang posibleng lumutang sa susunod na linggo kasama ng umano'y 18 ex-Marines na nagpakilalang bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ito ay ayon sa mga ulat na natanggap ng NBI sa gitna ng kanilang investigasyon sa mga aligasyong ipinukol ng mga personalidad. Mga 100 daw yan So, pero hindi lahat pumayag tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas, and you and I know, may lumalabas na nga retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, marahil ito raw ang dahilan kung bakit nasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na political tipping point ang layo ng bagmen. Giit pa ng Ombudsman, hindi lang political, meron din daw economic motives ang mga nasa likod nito. Matapos na matanggap. Si Bengalo na naman, kupal yung hayop na yan Bengalo yan Hayop ang Bengalo kang kupal kang ombudsman ka, hayop ka. Nakadalawang karma ka na, sana dumating na yung pangatlong karma mo. Pag nakausap niya akop yung kamatayang hayop kang kupal kang Bengalo ka. Wala pang nakakasuhan, hayop ka, sabi mo. Congressman contractor, hayop ka. Kakasuhan, hanggang ngayon wala pa yung mga congressman na contractor. Puro kayo senador. Senador, si Bong Revilla, wala pang puro mga dilis ang pinakasuhan nyo, hayop kayong ombudsman kang kupal ka. Ang joint affidavit ng 18 ex-Marines, dineputize ng Ombudsman ng NBI para suriin ito. They're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Hindi naman yun Sinubpina na ng NBI ang 18 personalidad, kasama ang kanilang counsel na si Attorney Levy Baligod, si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang abogadong nagnotaryo sa joint affidavit ng bagmen. Higit kumulang 30 personalidad daw ang sinubpina ng NBI at kung hindi raw sila sisipot, sabi ni Matibag, Well, we are deputized by Ombudsman and the Ombudsman has a contempt power. Then we will report it to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman, ma-exercise yung mga ganung powers nila. I hope they attend yung subpoena namin kasi sabi naman nila they're willing to face an investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. Muling iginiit ng NBI Director na evidence-based ang kanilang investigasyon. Anya pa, hindi sila mag-aatubiling ipatawag din ang mga personalidad na itinuturo ng 18 ex-Marines para pagpaliwanagin. Parang martial law na yata sa Pilipinas Pag nagsalita kang kontra sa gobyerno ni Bangag, kaso habutin, wala na. Mukhang papalapit na yata sa martial law, Bangag, Kupal ka, Bangag ka. Kagaya ni Gutesa, pinatahimik nyo, hayop kayo. Yung mga marine yung 18, may knowledge sila. Mga bodyguard ni Saldi,
Hayop talaga kayo. Pinapatahimik nyo. Kupal ka talaga. Hayop ka. NBI? Oh, hayop ka nga. O, dito naman tayo sa agenda weekend din. Lag si Laguna Representative Ann Matibag sa reklamo sa umano'y go. Oh, matibag? Ano ba ito? Asawa o ano? Nang yung direktor ng NBI, may kurakot daw Kaya pala pinalitan mo yung ikaw yung umano dyan ha? Matibag ka talaga ha? May corruption daw. Post flood control project sa isang private Oh, Ghost Flood Control Project sa private na subdivision. subdivision sa kanyang distrito. Narito ang exclusive agenda report ni Ian Maghanod. Terminated na nitong Enero ang inirereklamong flood control project sa South Peak ng Philinvest sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Ito ang nilinaw ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa kanyang social media account. Kasunod yan ng Ang matibag. Asawa ba ito ng direktor NBI? Kaya pala bigatin Iba talagang mga paglutang ng isang abogadong complainant na kine-question ang proyekto na una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel. Inireklamo kasi ni Attorney Jude Ahmed kung bakit may flood control project sa isang mataas na lugar tulad ng South Peak. Hindi nabanggit ang pangalan ng kongresista sa aming ulat pero nasa distrito niya ang project site. Sa kanyang pahayag, ibinahagi ni Matibag ang 6-page DPWH document na ito kung saan nakasaad na hindi niya gumastos at kumubra ang DPWH ng anumang budget mula sa naturang proyekto. Nakasaad din sa dokumento na maaring mataas nga ang South Peak pero ang dahilan niya ng project proposal ay para maprotektahan ang riverbanks nito laban sa soil erosion lalo na kung malakas ang buhos ng ulan. Nakasaad din na una nang napagkasunduan ng DPWH at ng Homeowners Association ang proyekto sa tulong ng issuance ng Notice to Proceed simula Pebrero noong subdivision yan Bakit may flood control subdivision? May something yan Subdivision yan, private yan. Anak ng kupal, kaya palang lakas ng loob nito Asawa ba niya yan, yung direktor ng NBI, kaya pala Ghost project Anak ng kupal talaga subdivision, private subdivision, may ghost flood project. Hayop talaga itong mga congressman talagang anak ng kupal talaga itong mga kagaya ni sino ba yung Abante? Katay, nasa distrito. Dapat sa highway yung Katay. Yung Katay, nilagay sa distrito. Yung Manila, wala sa highway. Itong kupal na isang Abante rin. Tapos itong si Chihuahua rin. Barangay hall, nilagay doon sa bangketa. Hayop to itong mga congressman. Basta lang makakurakot. Hayop talaga. nakaraang taon hanggang Marso. Yun nga lang, nagdulot ng kalituhan ang project report nito sa ibang proyekto sa naturang distrito sa ilalim ng iisang project engineer. Nagresulta ito sa subsequent input ng detalye sa PCMA o Project Contract Management Application Abril nung nakaraang taon. Ang PCMA ay ang siyang namamahala sa online transparency portal ng DPWH para sa lahat ng mga proyekto ng ahensya sa buong bansa. Base pa sa dokumento, ito ang dahilan para kailanganin pa ng isang bagong Memorandum of Agreement sa pagitan ng kontratista at Philinvest kung saan nakasaad ang ilang mga kondisyon tulad halimbawa ng flood design at project timeline, plano ng proposed structure, contract at project S-curve. Nais din ng Philinvest na akuin ng kontratista ang 300,000 pesos na cash bond, monthly bill ng renta sa pasilidad ng Philinvest, 500 pesos na toll, service vehicle, mga uniforme at listahan ng mga uniformed personnel na magbabantay sa site.
Mga bagay na magmula noon ay hindi na na-follow up at hindi na rin tuluyang napirmahan pa ng kontratista at Philinvest hanggang sa lumipas na lamang ang Disyembre noong nakarang taon nang walang nangyayari sa proyekto. Walang nangyayari sa proyekto. Wala na. Grabe na talagang kurakot. Sa gobyerno ni Bangag, hayop talaga. O Bangag, ulitin ko ulit sa'yo Sabi mo, sa Pasko meron kakasuhan. Di magiging masaya. Ha? Ano nangyari? Bagong taon, birthday ko, Valentine, Chinese New Year. Pinakulong nyo. Si Bon Revilla, senador. Pero yung mga dilit din. Pero yung pinsa mong Bangag, si Romualdez, pati si Sandro Marcos, bilyong-bilyong alokabol, hayop ka. Sabi ni Jose Cabral, bilyong-bilyon. Tupal ka talaga. Tingnan mo nga yung Ilocos, distrito ni Sandro, puro poste yung blood control. Hayop ka. Punta ka pa sa mga blood control na ghost. Iyak-iyak ka pa. Alam mong ghost? May nakasuhan bang mga congressman na kontraktor? Ha? Kupal ka talaga. Hayop ka kayo, pinapatahimik. Ngayon naman, pinapakasuhan nyo yung mga marin. Ha? 18 marin, kakasuhan nyo, pinapatahimik nyo kagaya ni Gutesa. Kahit totoo sinasabi nila kasi mga bodyguard ni Saldi ko yan May personal knowledge sila, nagdadala sila ng maleta. Hayop kayo, pinapatahimik nyo. Upal talaga kayo, hayop talaga kayo, mga kurakot kayo. May karma din kayo. Wala pang nakakasuhan ng mga congressman, hayop ka, sila Mumu, Gradiola. Hayop talaga kayo, upal talaga kayo. Babu!